Magandang araw sa inyong lahat. Andito ang aking video reporting ukol sa Philippine Society and Culture today. Pero bago ang lahat, nais ko sanang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Chirelo Mambas, galing sa BSED 1A. So simulan na natin. So, ano nga ba ang ating society at kultura ngayon? So bago yan, may tanong si Rosales. How does one describe the Philippine society today, after being under the influence of the West for almost 400 years? What has become of the Philippine society formerly ruled by datos? What happened to the beautiful traits of our people, to our culture? How are we identified now as a people? At sinagot niya ang kanyang katanungan. So ang Philippine society na pinanguluhan ng mga datos ay hindi na nag-exist. Simula nung dumating ang Western power, namatay na o nawala na ang Philippine society at ang meron sa atin ngayon ay ang society na pinanguluhan ng political dynasties na galing sa southern to the northern part of the country. So mayroon tayong 20% na populasyon na controlled power at 80% naman ang nabibilang sa middle class and masses. Kung noon, ang ating society ay nakaklassified into ruling class, middle class, and the masa. Pero ngayon, ang poor masa ay nakaklassified sa mahirap. Ang mas mahirap sa mahirap at ang pinakamahirap sa mahirap. Nawala na rin ang ating magandang traits sa ating mga ninuno. Ang Chinese traits such as patience, perseverance, frugality, and thrift na nakuha natin mula sa Chinese ay ibinaon lang sa limot. Marami sa atin ang hindi gumawa ng mga bagay sa kanilang sarili kundi maghihintay sila ng utos o sabi ng iba. Umaasa sila sa gobyerno at they are expecting it to deliver everything for them. May mga tao na colonial-minded o sinasabi nating nasakop na ng mga dayuhan. Ang mga produkto sa ibang bansa ay maganda na sa ating paningin. Tumatangkilik tayo sa lahat ng imported na ikinasisira ng ating sariling ekonomiya at pagmamahal sa ating sariling bansa. Ang kanya-kanya syndrome ay lumaganap na sa society ng Pilipinas. Dahil dito, nanlamig na ang kooperasyon at community service dahil sa pagkamakasarili at pagkainggit na siyang lumalamon sa ating pagkatao. Material culture na ang nanaig sa Philippine society ngayon. The culture of materialism ay isang sanhi ng culprit for the prevalence of graft and corruption in our country. Ang pagsiserbisyo ng mga tao ay walang katotohang pagsiserbisyo dahil sa karaniwang sa nagsiserbisyo ay ang mga taong nagnanais na ma-elect sa mataas na posisyon sa gobyerno. Next is cultural transformation, bringing out the best in the Filipino from Philippines 2000. A vision for the Nation Studio 5 Design Incorporated. Ang kultura ay kabuuan ng mga historya ng mga tao at institusyon. Customs and traditions, belief and aspirations, arts, literature, poetry, and music. Ito ay pinagsasamang predominant traits, reflections ng litrato ng isang national na karakter. May dalawang best in Filipino culture. Una, ang kultura ay alinman ipinagbabawal. Pangalawa, ay ang kultura ay namamatay kapag ito ay sobrang matigas at nawalan ng kapasidad na magbago at lumago. Ng mga national culture ay nagsisilbing purpose at tumutulong na ma-promote ang genuine self-awareness. At ang pag-appreciate ng national culture ay isang tumpak at realistic. Sila ay ang agents of change. Sa ibang ugat, ang mga Spaniards ay nag-introduce sa Judeo-Christians values at ang mga Chinese naman ay nag-influensya ng fuse with pietistic religiosity to enhance their traits. Ang kapasidad ng pasensya ay maalamat.
ang mga Pilipino ay masipag para makagawa ng kabutihan sa sarili o pamilya. The family orientation runs strong on colors, many dealing and transaction. Ang mga magulang ay nagpo-provide ng anak para pag sila ay lumaki, sila ay magkaroon ng mga pamilya na din. Ang kapasidad ng pasensya ay maalamat. Ang mga Pilipino ay masipag para makagawa ng kabutihan sa sarili o pamilya. The family orientations run strong on colors, many dealing and transaction. Ang mga magulang ay nagpo-provide ng mga anak para pag sila ay lumaki, sila ay magkakaroon ng mga pamilya na din. Pero ang mga Filipino culture ay hindi rin monolithic or magkapareho. Filipino-Chinese exhibits different ways and customs. Ang mga Muslim ay ang hindi naapektuhan sa mga forces at sila ay ang may buong pagmamalaki na sila ay kakaiba sa mga mainstream culture.